Fertilizer sa bagong tanim na talong, pag-usapan natin. Kumusta, magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers, no? Mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po ang talong na nakatanim natin, no, sa nakaraang araw, kung saan pinapadiligan natin kanina ng fertilizer at ngayon naman tubig. Ayan po, sobrang dami nila mga ka-farmers. Kasi nasa 18 na po sila katao din sa ating farm na tumutulong araw-araw sa gawaing bukirin. So ngayon share ko lang po sa inyo ang fertilizer na ating ginagamit, no, sa unang pagbilig. Naghalo lang po tayo ng Unique 16. Okay, then Mega Multiplan Vitamin, Wokosim at saka Dupos, kasi yun po ang mga magandang fertilizer mga ka-farmers, no, mga ka-viewers, mga subscribers sa ating bagong tanim. Okay, sana nga sa ating kwentuhan patungkol sa fertilizer sa hapong ito ay mayroon kayong matutunan, lalo na sa mga baguhan. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo ang talong, kamatis at saka ampalaya, bell pepper o kahit anumang mga pananim ko, same lang po sila sa protocol ng fertilizer. And then mga ka-farmers, ang iba lang natin yung palay at saka mais. Kasi nagtatanim po tayo ng mais, no? Yung Pioneer, yung para patuka sa manok o gawing pigs pagkain sa baboy, nagtatanim tayo. So iba ang ating fertilizer management dyan. At saka sa palay, ganun din. Kasi sa palay mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo ang fertilizer na ating ginagamit, Trifold 14 1620, no? Tapos may urea. So yan po ang ating ginagamit sa palay. And then pag top brace natin mga ka-farmers, ganun pa din, may Trifold 14 and then may 17-0-17 na Atlas. So yun po ating ginagamit. Pwede naman natin samahan ng konting putas, no? Pero pag halimbawa ay madami ang paglagay natin ng putas, ay ang butil ng palay ay din, parang ano yung tawag niya, kulay dilaw, no? Parang ganyan mga butil mga ka-farmers. So pag makita natin na ang mga palay ay ganyan, ibig sabihin napakalusog po ang mga butil natin dahil po sa naibigay natin ang mga fertilizer sa may magabunga ng ating palay. So 17-0-17, yun po ang magandang pan-top dress, ihalo sa Trifold 14 at saka may frutas. And then mga ka-farmers, sa mais naman ganun din. Pag first natin na fertilizer, at ganun din 16-20, at saka may Trifold 14, pwede din konting urea. Ay iba naman urea, depende na lang mga ka-farmers, urea saka Trifold 14 pwede din. Pero pag halimbawa ay mag-top dress na, nag-ano tayo mga ka-farmers ng 17-0-17, no? So ang pagbigay natin ng fertilizer, lalo na sa mga yellow corn, nagbasal po tayo mga ka-farmers. And then pagka 15 days inuulit, pagka 45 days inuulit, para makita natin mga ka-farmers ang magandang resulta. Malaki ang puno, malalaki at malusog din ang mga bunga ng ating mais. So yun po ang ating management dyan. Pero kung pag-usapan naman natin sa pakwan, ang pakwan mga ka-farmers, putas lang ang pinagkaiba. So ang putas ina-apply na po natin kung nasa 45 up na ang ating tanim. Pero sa ampalaya na matalog, kamatis, mga bell pepper, ang potassium mga farmers na 0060, kung kinakailangan nag-apply tayo. Pero kung halimbawa ay naghalo ka ng marami tapos available lahat ang mga potassium sa lahat ng mga ginagamit mo, pwede ka nang hindi mag-add. Kaya mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo, Unique 16, ibig sabihin
available ang nitrogen, phosphorus at saka potassium. So may nagtatanong patungkol dyan, bakit ginagamit ko ang mga Trifol 14 sa bago pang tanim. Okay, so sa ngayon mga ka-farmer, pwede natin bigyan ng linaw at saka sa nagtatanong dyan, so bakit daw. Okay, so mga ka-farmers, mga ka-viewers, pag halimbawa magdidilig tayo ng mga fertilizer, ang mga fertilizer na hindi, ang mga nutrients na meron sa fertilizer, share ko lang po sa inyo, na hindi pa kinakailangan sa ating tanim, ay hindi pa po nila makakain. So kung sasabihin natin, parang sayang, di ba? Okay, so hindi po siya masasayang mga ka-farmers. Ito lang ang tekniko, no? Kasi wala pa siyang bunga, tapos ang potassium, ang calcium, tsaka yung boron mga ka-farmers ay para nasa namulaklak, nagbunga, no? So yun po mga ka-farmers ang tama nating paggamit sa mga available na mga nutrient na yon. So kita natin na may nutrients sa major elements na potassium, sa secondary ang calcium, at saka sa mga micro elements na bilong ang zinc at saka boron. So ulitin ko, kinakailangan na po sila yung sa nag-umpisa ng namulak at saka may bunga. Okay, so yung nagtatanong mga ka-farmers, kasi nasasayangan siguro siya, no, na pag available ang halimbawa Trifol 14, available ang potassium, sayangan siguro siya kasi yung nutrients na yon ay hindi pa makakain. So hindi yan masasayang mga ka-farmers, hindi yan masasayang. Halimbawa sa first dilig mo ng fertilizer, may ginagamit ka pang mga soil neutralizer ko tulad ng mga humus, no? Kasi mga ka-farmers, pag ako ang magpapadilig ng fertilizer, hindi mawala sa akin ang mga ganyan na banggit kong humus, mga afsa. Alam nyo ba kung bakit nilalahukan ko ng mga ganyan? Kasi mga ka-farmers, malaking bagay na meron sila. Una, ang lupa, palambutin kung ang lupa ay matitigas. And then, ang mga nutrients na na-hold, ibig sabihin, hindi napakinabangan sa imong tanim. Pag merong mga nakalagay na mga humus or afsa 80 mga ka-farmers, tulungan nyo, tulungan sa mga produkto na yon ang tanim sa pagkuha ng mga nutrients na hindi napakinabangan. So ang gagawin nyo mga ka-farmers, halimbawa sa first dilig kayo naglagay ng mga ganyan, so ulitin nyo sa mga 30 days, no, sa mga panglimang apply nyo sa fertilizer ang paglagay ng mga humus, mga cumit or mga afsa 80, para yung potassium na hindi napakinabangan sa 3 days after transplant, kasi available siya sa fertilizer na inyong ginagamit, ay mapakinabangan. Okay, so malinaw ba? So ganyan lang ang sekreto mga ka-farmers, no, para gumanda ang ating ani. So pag halimbawa ay tumama sa magandang presyo, wow, congratulations, paldo ka. Pero pag halimbawa ay tumama sa murang presyo, ako mga ka-farmers, nakakalungkot. Alam niyo ba kung bakit? Kasi kung ang talong ay bumaba sa 20 sa panahon na yon, wala na, lugi na tayo. Pero pag halimbawa ay nasa 25 mga ka-farmers, parang ma-break pa natin, no, ang gasto sa pangsahod sa tao sa buong isang linggo, pang spray ng insecticide, mga foliar na pang spray, pag spray ng mga fungicide, at saka lahat-lahat pa ng mga inputs, no, ma-break pa natin. Pag 30, kikita na tayo ng konti. So mas maganda mga ka-farmers na ang presyo, kung pwede lang magtulong-tulungan tayong mga farmers at saka sa mga subscriber natin at mga viewers na may fix, no, kasi alam nyo, ang mga consumer ay hindi din nakikinabang ng maayos, kasi ang kuha sa farmer mura lang. Kinukuha ang talong, kagaya ngayon kinukuha lang ang ibang good, nakuha lang 10 pesos, pero pagbenta na sa market 80 pesos. Kawawa si farmers, kawawa si consumer. Sino ang paldo? Hindi si farmers na maraming ani, kundi mga ka-farmers wholesaler at saka si retailer. Alam nyo ba kung bakit? Kasi si wholesaler mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, based to my experience, nakaupo lang siya sa kanyang mesa, pagdala ng produkto galing sa farmers, halimbawa pag may 1,000 kilos, diretso patong siya 10 peso.
no? 10 peso. And then mga ka-farmers, pagdating halimbawa ay kinakuha 10 pesos per kilo, pagkuha sa retailer 20 pesos, pag retail ni retailer, dahil konti naman makuha ni retailer, like 10 bundle, ayan 80 na. So yun po mga ka-farmers ang nakakalungkot isipin. Ang kawawa, hindi lang ang farmer, pati na din ang ating mga simpleng mamamayang mga Pilipino, no? Okay lang sa mga ka-farmers, sa mga taong mapera. Paano naman mas kunti lang ang mapera compare sa, nako po, parang ang buhay ay manok, kung malaykay ay hindi makakatuka. So yun po ang kawawa mga ka-farmers. Bakit nagaganyan, no, ang ating bansa? Dahil po sa bulok na sistema at sa pagkakatakbo po ng sa agrikultura. Alam niyo ba mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, sa totoo lang wala akong pinag-aralan, pero dahil sa lahat na mga malalaking seminar o meeting ng mga farmers ay palagi tayong nandun, mga ka-farmers, doon ko nalalaman na ang lahat ng mga sektor ay may ambag, pero ang pinakamahalaga sa lahat, alam nyo ba, ang farmers. Bakit? Kasi si farmers, mga ka-farmers, siya ang nag-produce sa lahat ng mga pangangailangan natin simula umaga hanggang hapon. Kung walang farmers, wala tayong makakain, at sa madaling salita, ang bawat pamilya ay walang sariwang maiyahain. Yun po ang tunay mga ka-farmers. Walang doktor, okay, walang attorney, walang guro, walang engineer kung wala ang farmer. Mga ka-farmers, hindi lang nila nasusukat kung gaano kahalaga ang mga farmers dito sa ating bansa, sa bansang Pinas. Alam nyo ba kung mga ka-farmers kung bakit? Dahil nating mga farmers, marami ngayon ang mga pag-i-encourage na kailangan tayo mag-aral ng maayos. Alam nyo ba kung bakit mga ka-farmers? Para kung halimbawa makapagtapos ka sa pag-aral, hindi hirap mamasukan o pumasok ng trabaho pag may pinag-aralan ka. Totoo o mali? Yes mga ka-farmers, totoo or tama din, no? Na kung halimbawa ikay makatapos, hindi nahirap ang paghanap ng trabaho. Alam nyo ba kung bakit mga ka-farmers? Kasi may ipagmamalaki ka, kasi may natapos ka. So pag may natapos ka mga ka-farmers, may maganda kang trabaho. So pag may maganda kang trabaho, wala kang problema pangbili ng bigas o maihain mo sa umaga, sa tanghali at saka sa hapon, di ba? Ang nakakalungkot mga ka-farmers, marami tayong mga kababayang hindi nakapagtapos sa pag-aral, no? Ang hanap buhay ay farm lang, mga maliliit na farmers. Kawawa. Sa mahal ng inputs ngayon, lahat ng mga pangailangan, ang unang apektado mga ka-farmers ang farmers, no? Yun po mga ka-farmers. Sana nga kung may nasa government na makakita sa ating ginagawang video ngayon, sana mabigyan nyo ng pansin at maprotektahan ang mga small farmer. Kasi palagi kong sinasabi na kung wala kami, wala tayong makakain, at saka sa bawat pamilya ay wala ding maihain. Ngayon mga ka-farmer, share ko lang po sa inyo, gusto may experience, unti-unti na pong nawawala ang mga farmers. Bakit ko nasabi? Mga ka-farmers, bago lang tayo umattend ng 2 arawng seminar sa Santa Rosa City, no? Sa Cavite. Cavite, Laguna, no? Bago lang tayo mga ka-farmers. Alam nyo mga ka-farmers, ako po ay isang representative, no, sa Batangas. At doon ko nalaman mga ka-farmers na ang kayang maiproduce sa agrikultura sa ating bansa, sa ating probinsya, sa probinsya ng Batangas, ay nasa 47% lang. Saan natin hahanapin ang 50%, no? Ang 53% sa ibang probinsya tulad ng Norte or Mindanao. Kung wala mga ka-farmers ang supply galing Norte, kung wala ang supply galing Mindanao mga ka-farmers, ang lahat na tao dito sa Batangas ay magugutom. Kasi kunti lang ang farmers
sa buong probinsya ng Batangas. Ang Batangas mga ka-farmers ay isang pinakamayamang probinsya. Top 10 siya mga ka-farmers. Top 10 siya. Pero maniwala ka sa akin at hindi siya mabubuhay sa sarili niyang ani. Dahil kunti lang ang farmers sa probinsya na yon. Bakit ko nasabi? Kasi 2 araw ako sumasali ng seminar na ang maiproduce ng mga farmers sa buong Calabarzon or sa buong Batangas ay ganyan lang. No, wala sa 50%. Okay lang pag 50% mga ka-farmers kasi 50-50 patay buhay. So, yun po no mga ka-farmers, kawawa. Kaya nga mga ka-farmers, isa tayong na-invite. So, isang malaking karangalan no na nakasali sa seminar na yon kasi ang punto doon paano masolusyonan no ang kakulangan ng mga sariwang pagkain sa buong probinsya. Tapos ano ang maitulong sa gobyerno para para matustusan ang mga kakulangan kasi kulang mga ka-farmers no, kulang, kunti lang ang farmers sa probinsya ng Batangas. So sa madaling salita, ang lahat na ani sa buong probinsya ay hindi sapat sa lahat ng mga tao no, so kulang mga ka-farmers. Kaya nga mga ka-farmers, mga ka-viewers, sana nga ay maprotektahan ang lahat ng mga farmers simula sa farm hanggang to sa market. Kasi alam niyo naman mga ka-farmers na lahat ng mga kakailangan ng farmers, kung pag-usapan natin ang diesel, sobrang taas. Kung pag-usapan natin ang fertilizer, sobrang taas. Mga inputs o lahat ng mga kailangan sabay-sabay nagmamahalan. Samantalang ang aming ani ay sobrang mura. Magkano lang ang talong ngayon? Ang iba naibenta namin 10, ang iba 15, ang iba 7. Nako, mga ka-farmers, mga ka-viewers, kawawa ang ating bansa. Okay lang namin mga farmers, walang problema. Pwede naman kami magtanim ng konting palay, konting mais, mag-alaga ng baboy, mag-alaga ng manok, isda. Okay na pag walang pera. Paano ang may maraming pera at wala nang maibili? So useless lang ang dami mong pera. So yun mga ka-farmers no, ang nakakalungkot isipin sa ating panahon ngayon. So ngayon mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Nakita niyo no, yung pag-umpisa natin sa ating video, kung gaano kadami ang tao natin. Meron tayong 18 katao. Lahat ay may mga pamilya. So umaasa lang sila sa gawain araw-araw kasi may sahod naman po sila. Libre 500 a day. So yun po ang sahod sa kanila. So mga ka-farmers, bago tayo magtapos, may galab shoutout po ulit sa lahat ating mga subscriber na palagi sumusuporta at saka sa ating mga viewers, share at commentator. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating mga ina-upload na video, maraming salamat po. Bye bye and God bless. Hanggang dito na lang. Ako na po yung paalam. Thank you.